Okay, so mag-pray sa ta before ta mag-start. Heavenly Father, we praise and glorify your name. Father, thank you for this tonight, Father, sa imong kamaayo sa mga kinabuhi. Na naalaw nimo na maadto mi diri maka-join sa training. And I pray, Father, na i-open mo mga spiritual ears, heart na mo, Father, and soul, that whatever words that will come out sa akong mouth, kanila ni kinabuhi, Father. Use me as your instrument, Father, to change lives, Father. Pinagi si mong pulong, Father. I'm seeking for confidence pinagi sa imo, Father. What ko yung ma-share, Father, kung wala ka. All this we ask in the name of Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Sige, so, kala, no? Ah, mag-share ko ako pinakauna, no? Sa kabalo naman yun, majority sa ato ani kay familiar na. But I believe na napoy katuyuan nga no gialaw sa Ginoo, nagibalik ni. Kay nga no, tungod siguro kay karon hantod karon, wala pa na nato gina-apply sa atong kaugalingon. Kay ang reminder daw sa permi makalimtunon unsa man pahinumdum. So mo na medisina, kailangan ta pahinumdum constantly kay basig na busy na pud ta sa atong mga kinabuhi. Amen. So kanino tama to ang beatitude is kuha ni siya kanang nahitabo ni sa Sermon of the Mount. No? Ang primary kanang audience gyud ani ni Jesus Christ is ang iyang disciples. But kung tan-awon nimo when Jesus saw the crowd manggot, di ba niya siya sa kuan, na diri sa kuan, sa pinakauna no. Having the right attitude is crucial for disciples. So, the beatitude, Matthew 5:1-2, were specifically addressed to Jesus' disciples, not unbelievers. So, now when Jesus saw the crowds, he went up to the mountainside and sat down. His disciples came to him and began to teach them. Nga naman, kay sa introduction manggod nato diri sa beatitude, nakabutang manggod diri na teach others everything he commanded us. Mao manggod na sa ato sa Matthew 28:18-20 na napod diha no atong kay baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit them. So talawon nimo diha teaching them to obey all I have commanded you. So unsa may i-command mga command ni Jesus Christ, mahimo man tag light and salt good. For us to become effective sa gawas, kaning kuha mo na tong lugar diri is just a training area. Diri gyud ta mo grow sa church. Mga batasan sa tong kauban, sa tong katapad, diri ta mo grow. But the real battle na gyud sa gawas. Mao na to be able for us to become light and salt, kailangan nato himay-himayon ang mga beatitude ug unsa man ni batasan sa isa ka disciple. Disciple ba tanan? Amen. So dili gini applicable sa unbelievers. Kay maglisod gyud sila og sabot. Mao to gi-address ni siya sa mga leaders, sa mga disciples ni Jesus Christ. Pero take note na gibuhat ni niya publicly. Dili ni secretive na pagka-sermon. Sa ato pa, kung naa ka sa public, nadyo'y makadungog. Tama? Kaya naman nakita man niya ang crowd yun sa kilid. So ni saka siya, tagabalo, na kusog ang iyang tingog, nakatungog po itong naa sa baba. So kisa mo itong mga crowd, katong itong mga oppressed na mga tao, kanang nagasuffer, kanang bang nagahulat sa Misaya. Nga na. So, poor in spirit, mo ni siyang pinakauna na attitude dapat nato. Kay diri magsugod ang tanan. And kabalo ba mo kaniyo sa Matthew 5:3, blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom of heaven. So sa man ni, ang meaning ani, 'di ba? Blessed is means happy, giingon naman na no. Tapos poor in spirit, not those who are wealthy and influential. Igsoon, the opposite of poor in spirit is makaingon ka na I can live life on my own. Kanang I don't need God.
being prideful, self-dependent, and self-reliant. Sige daw, i-reflect daw na sa imong kaugalingon kung ikaw na. Nga gasalig lang kasi imong kusog sa imong kaugalingon na di nimo kailangan ang Ginoo. Ana gani. Og real ni sa ato sa una. Amen ba? Kung ikaw, unbeliever ka, kung manikas ka, normal na sa imo ha. Tama, dili jud ka na siya na maka-feel og guilty og konsensya. Sa ato karon, tungod kay naa na sa atong espiritu sa Ginoo, kabalutan na di gyud na maayo. And pero unsay nahitabo karon, unsay sitwasyon igsuon sa kalibutan? Ingon ani, sa uban na kwartahan kanang makita nimo na daghan lagi sila kwarta no. Ug sa uban pod na dili motuo Ginoo, moingon sila na kanang ayaw tuwa ng Ginoo kay dili na siya tinuod. Kay walay Ginoo. Somehow real gid ni sa karon sa kalibutan. Na naadyoy mga tao nagaingon ana, especially kung naa sa imo hatanan, wala na kay time sa Ginoo ug di na ka motuo sa Ginoo. Igsuon ingnan ti ka karon, ayaw jud na tuuhi. Ayaw na tuuhi kay bakak na sa yawa. Mao gyud na i-creep in sa ato sa Ginoo. Pero unsay ingon ni Jesus Christ sa mga poor in spirit? Ingon siya, dili mali na siya na pagtuo. Ingon siya na mas malipayon ug mas maayo patong mga tao kaysa sa mga tao nga daghan og kwarta pero wala ako sa ilang kinabuhi. Kinsa man ang mga malipayon, igsoon. Kinsa man ang mga malipayon, kinsa man ang mga bulahan og naglambo ng mga tao, pangutanaw kinsa. Ikaw, ako ug katong permi kapangayo og kayangungo sa presensya sa Ginoo. Ikaw na igsuon. Makaingon ka siguro sa uban na di ba kanang usay moabot sa time na murag magka masina ta ba, ma-envy ta. May paniyo walay simba-simba ba. Pero igsuon bakak yun na sa yawa. Kay nga naman ang tinuot gyud na malipayon ug naa sa maayo katong gyud naay kinabuhi ni Kristo. Nagapuyo ug nagasalig sa Ginoo. And always remember igsuon, ang atong kinabuhi diri sa kalibutan temporary ra jud. Kani atong mga posisyon mawala lang ni, kaya ang atong tinuod na puy-an dito jud sa langit. Amen. So being poor in spirit involves acknowledging our daily spiritual need. Seeking God's help, the poor in spirit recognize their need for God like a beggar. We constantly seek help from God. So igsuon mo ni siya karon. Na sige, nako illustration no kanang imagine kaning dako ni siya na event na party. Kay na nag-birthday. Tapos dako ni siya na hotel. And then ang mga tables puno gyud sa mga daghan ng mga pagkaon. Daghay lechon, daghan siya sashimi, unsa ba pinaka the best na pagkaon na ada sa table giserve. And naay mga banda, lipay kay mga tao. Tapos dito sa tumoy, naay isa ka tao nagtindog. No? Ang tao kay walay credential, walay position, wala po'y maayo nagisuot. Tapos igsuon, tungod kay ingon ana iyang na-feel niya na unworthy siya mosulod. Di ba? Kay siyempre ang naa diri kay mga dato man o kanang maayog sa nina, mga credentials. Pero suddenly, the host, ang nag-birthday, giduol siya. Niya gibutangan siya grove or sanina. Og niingon siya na, you belong here. Not because of what you have, but because I have chosen you. Igsoon, ingon ani ang meaning sa poor in spirit. Recognizing a spiritual bankruptcy before the Lord and receiving His kingdom not by merit, but by God's grace.
Kabalo ba mo igsoon na dili gyud ta worthy sa atubangan sa Ginoo before tungod sa atong sala. Unsa gibuhat sa Ginoo, naghatag siya sa iyang anak ug si Jesus Christ karon nagpangamatay para sa imuha. Nganuman napasaylo ka sa imong sala. Unsay nahitabo? Pinaagi ka Jesus Christ, gisulob niya ang iyang kaugalingon diha sa imuha. Siya ang robe. Nahimo kag matarong sa mata sa Ginoo. Mao na igsuon, worthy na ka mo enter sa kingdom sa Ginoo. Amen ba? Amen. Kinsa may gina-welcome ni Jesus sa Ginoo? Katong mga oppressed, mga broken ug spiritually bankrupt. Kabantay mo anang mga beggars, kanang mga manlilimos ba sa street, no? Or sa traffic light. Matingala ka, bisag hatagan na nimo 500 igsuon, hatagan na nimo 1,000. Pagkaugma, naapagihapon, naapagihapon. Pangutana ko ngano, dependent man sila sa tao, sa imuha. Dili niya kaya or dili nila kaya mabuhi na sila ra. Ingon ana igsuon ang perspective sa kalibutan. Nagadepend lang sila ka ng mga pobre. Mo nang poor in spirit. Sa kalibutan, ang poor mo ito pagsabot kay pobre nang wala-wala ba. Pero di na mauigsuon. Sa spiritual na perspective ingon ani. Di ba katong mga manlilimos sige mangayo kada adlaw? Sige siya kuha bisag pila pa na kalibo yung mga tagan. Nagay minabalaan na diha ang kuan di ay kada adlaw nila na 3,000 5,000 ang ilang halin. Di ba? Sana all. Pero igsuon, unsa ang poor in spirit? Kanang ikaw mismo ba dependent ka sa Ginoo. Na sige kag mangayo kada adlaw, everyday na di nimo makaya na mabuhi ka kung wala ang Ginoo. Amen. Ingon ana siya na permi ka mangayo. Nakulang ang imong kinabuhi kung wala ang Ginoo. Sige, ingna imong kagalingon, I need God. I need you, Lord, every day. Yes, igsuon. Dili gid nimo kaya na ikaw-ikaw ra. Mo na gina-remind ta karon sa Ginoo igsuon na murag kanang pobre ba na naa sa lansangan na sigig pangayo kada adlaw bisag hatagan na nimo pila ka libo mangayo gyud pagkaugma. Ingon ana ang batasan sa isa ka disciple. When facing or talking to our Father in heaven. Kada adlaw, every day, mangayo ka, kay kabalo ka, ang makasulod dito sa gingharian sa Ginoo katong mga tao nakabalo sa need niya. Na sige pangayo og yangungo diha sa Ginoo. So, again, poor in spirit does not mean financially poor ka, but spiritually humble. Ingon ana siya igsuon. Humble ka diha sa Ginoo na gina-acknowledge nimo na kailangan nimo ang Ginoo di nimo makaya luwason ang imong kaugalingon. So, unsay opposite ana, mao na igsuon ang pride and self-sufficiency. Na kaya nimo antanan ba? Na ikaw-ikaw lang. Kaya mao nagisugod sa Ginoo pagdil aning poor in spirit kay countercultural siya sa kalibutan karon. Nasabtan ba na ninyo? Unsa man lang sa kalibutan perspective karon? Pride. Number one jud na pride. Ngano, pinaagi sa pride magkaroon man jud kag power. Di ba maningkamot man ka kay ngano man namang ka ang pagkagarbuso nimo maningkamot ka kay gusto nimo magkaroon ng power. Gusto ka magka-wealth tungod na ay power. Mao na gipakita sa ato sa Ginoo. Siya mismo si Jesus Christ when he entered the earth, nag-enter siya asa man. Asa kani siya ni-enter sa earth? Dito sa manger. Di ba? Gipanganak siya dito sa manger. Pwede unta siya sa kingdom o sa mga kastilyo pero wa siya gipanganak dito. Gipanganak siya sa pinaka-ubos gyud sa mga asaman mananap. Para makit-an sa tao na dapat humble jud ka. Kay bisan atong Ginoo, gi-example na niya.
Nagdako siya igsuon as a carpenter. Wa siya nagdako na dato. Mao na ang Ginoo nagaingon sa ato i-humble down. Humble yourself down. Dili ang pride o pagsalig nimo sa imong kagalingon. Igsoon, take note that the doorway to God's kingdom is low. You cannot enter the kingdom when you have pride. Lisod gyud kayo. Kailangan ka mo bow down ug mo surrender. Pangutan ako ngano. Pag abot mangud sa langit igsuon, ang mahitabo didto walay mga hambugiro. So wala didto ang padatuay. Kay nga naman usagay ito ingon ni Pastor Hanshin, ang gold didto ginatamakan. Di ba? Wala na grabe gud ka amazing si Jesus Christ no. Counter-cultural gud iyang gibuhat. Kay it's the opposite of the world. Magiging humble ka. So, diri kung remember mo katong kaning sa Luke 18, katong ganing parable of the rich man. Di ba ang rich man gusto gid siya mo ato Lord, gusto ko kuan may inherit ang kingdom nimo ba? Pero unsa ingon sa Ginoo, gibuhat naman nimo tanan pero naay usa na ako ang wala pa nimo gibuhat. Ibalik ya tanan posisyon nimo ug ihatag ni sa mga pobre. So say nahitabo sa kuan, rich man. Ay di na pwede Lord. Nitalikod siya og nilakaw. Igsoon, ingon ang Ginoo si Jesus Christ, it is more easier for a camel to enter into the eye of the needle than a rich man or the rich person to enter the kingdom of God. Maglisod gyud ka igsuon kung ang imong karga sa kinabuhi puro wealth and position. Ingna ko bakakon kung naa sa imo ang tanan, kung naa ba ka karon. Kung ikaw ang kung naa sa imo tanan na daghang kay property, mga panginahanglan nimo kaadlaw, ang pangutana naa ba jud ka karon? Or basi mabisi na ka sa imong ginabuhat? Sa una wala kay work. Nagpray ka kay Lord. Gi-answer ang imong prayer. Unsay nahitabo igsuon? Sa una wala kay business. Gihatagan kag business, unsay nahitabo igsuon? Ikaw lang jud ang makatubag ana. And praise be to God ngano naa ka diri. Kay naay pagkabuhaton ng Ginoo na i-remind ka na you need to humble down. Amen ba? So, Proverbs 8:34, blessed are those who listen to me, watching daily at my doors, waiting at my doorway. So, kailangan jud nato igsuon na paminawan gyud ang Ginoo. Mao na wala tay lain is mag-obey ta sa iya. Especially kaning beatitude, mahimo gyud tag light and salt sa uban kung kita mismo i-apply nato ni sa atong kinabuhi. So, igsoon, ayaw ko ingnan na maluwas ka tapos karon wala kay desire sa Ginoo. Moingon ka siguro na ay luwas naman ko, pero wala kay desire magbag-o. 'Di ba? I-try to think about that. Gusto ko maluwas pero di ko gusto magbag-o. Padayon naghihapon ka. Mao na kung permi ka mag-claim sa imong right igsuon, ikaw ug imong asawa mag-away jud permi. Luwas sa bitaw ko, pero wala kay desire na mag-humble down before sa imong asawa. Mga dili ka matingala nga nugupot ang inyong panimalay. Ikaw ba na pod? Ikaw na anak. Di ka mo respeto sa imong ginikanan. Ngano man, prideful na ka. Asa nagsugod? Tungod sa prideful, nisunod ang disobedient. Mula nahitabo sa ila Adam ug Eve. Nagkaroon sila pride, ni creep in, nag-disobey. Mao to ang sala na nabuhat. Amen?
So, again igsoon, ang kaluwasan nato dili ni siya makuha nato pinaagi sa human effort gyud, no? Dili pud nato mapalit ang salvation, kaluwasan. Mo lagi na remind ta na only the blood of Jesus Christ is the way through God's grace and mercy. Mo na bisag unsa nimo palingkamot igsoon diri sa kalibutan. Ingon pa ni Pastora Kem di ba ganina, maabot ra pud ang panahon na mulabay lang gyud na. Ang tanan gihaguan nimo ani diri, di gyud na nimo madala sa pikas na kalibutan. Mo na gina-remind ta sa Ginoo, samtang naa pa ta nabuhi karon, maningkamot ta na mabag-o diri. Maningkamot ta igsuon kay ang tinuod nato na balay naa sa gingharian sa Ginoo. Maningkamot ta na kanang imong ka-workmate i-apply nimo sa iya imong batasan. Kanang batasan nimo na di ka control og anger og temper. Kasi sa imong asawa o sa imong bana, na kanang ganing naanad ka na, gabi jud ka mamaba, na sige jud ka mo gina-train ta sa Ginoo igsuon how to be humble, how to have self-control. So igsuon unsa imong buhaton pangutan nako unsa? I-let go nimo imong pride, imong self-reliance, ug i-embrace nimo ang pagsalig diha sa Ginoo. Maging dependent ka sa Ginoo. Trust the Lord with all your, no? With all your heart, with all your mind, with all your soul, and not by taking with your own understanding. Kay basingon niya, gi-address bud baya ni siya sa mga Pariseo. Kinsa man na kadang siguro kasagaran sa ato, apil na ko mga religyoso ra gani. Kanang kabalo na ka sa balaod ba na kusog na ka mo judge sa uban. Unsa man na siya, oy, ngani nga na. Careful ka na igsuon na nakay pride. Na imong pagtanaw sa imong kaguling kung leaders na ka diri, taas na kaayo ka or na pastor na ka, na mulok down na ka sa uban. Careful ka na. Basing naa na kay pride, i-humble down jud ka sa Ginoo. Igsoon, ambot lang kung familiar mo, di ba? Sa Ezekiel 36, niingon man ko didto, I will take out your stony, stubborn heart, and I will give you a tender, responsive new heart. And I will put new spirit in you, for you will follow and obey my decrees and regulation. Mao na pag-abot gyud sa New Testament igsuon, kailangan gyud nimo i-renew imong mind. Hatagan pud ta o gihatagan pud ta Holy Spirit nganuman. Kung wala sa imong Holy Spirit, imposible na mabag-o jud ka. Imposible. Naanad ka sa una og panikas. Example sa cellphone na lang. Di ba kung mag-technician ka, kanang maligbas ba? Naman jud no sa una mga testimony. Pero matingala ka karon nganong konsensya na ka. Sa una, bisag sa mga tao, ang pagpanikas kanang pagpamakak normal lang sa imo ha. Di ba? Oh, asa naman ka? Oh, kanagod ng mga linya. Oh, hapit na pero naligo pa. Kana lang. Oh, imong asawa, imong bana mangutana. Oh, oh, asa naman ka? Oh, naalang ko diri. Kana mga simple pero ginabuhat nato sa una. So makita nimo igsuon, hatagan daw ta og bag-o na espiritu ug bag-ong kasing-kasing sa Ginoo. Which is mauna ang poor in spirit. Kay sa una manggod, wala jud espiritu sa una. Pag abot sa New Testament, pinaagi ni Kristo paglakaw niya, gihatag niya ang Holy Spirit. Mao na the time na imong dawaton si Jesus Christ sa imong kinabuhi, mabuhi usab ang espiritu na namatay. Mao na igsuon, matingala ka na kay poor in spirit, dependent na ka sa Ginoo. Sa una di man jud nimo kailangan ang Ginoo. Ang diskarte, ikaw-ikaw lang kaya nimo. Amen ba? Amen. So, igsuon, kumabot sa punto sa imong life, igsuon na
Kanang galing mag-pray ka, kanang mo ingon ka, Father, empty me. Ana, empty me, Father, so I can make space for you in my life. Igsoon, muingon ka na, Father, more of you, less of me. Matingala ka igsuon, trabahoon jud ka sa Ginoo. Mao na pinaagi sa atong earthen vessel unsahay makayangungo jud ta sa Ginoo. Kabala ba ka igsuon na I believe familiar naman mo tanan sa akong story. Totoo man mat na di ko kalakaw, na mga ko sa CR mag-aginod ko sa akong lubot. Gihambol down jud ko sa Ginoo. Kay dili man ako kailangan ang Ginoo. Nakailangan jud ko sa Ginoo bisag nagka-restoration ako, bisag nag-discipleship ko, wala lang nako to gibutang sa akong buot kay anuman prideful ko. So unsay nahitabo? Gihatagan jud ko ni earthen vessel. Mao na that time na natagan ko niya, one month jud mi dito nag one-on-one sa kwarto sa Ginoo. Diha mo gawas ang imong pagka-poor in spirit na muyangungo jud ka sa Ginoo na magampo na di nimo kaya og bisag unsa dai nimo ka maayo ka kwartahan kung wala ang Ginoo sa kinabuhi nimo wala ka. Wala jud ka igsuon ingnan ti ka. So the more empty ta, the more nato makita o ma-experience ang grasya sa Ginoo. Na-experience na ba na ninyo sa inyong kawadon na adjud naguban ng Ginoo? Kay ngano man igsuon pangutana ko ngano. Tungod kay kung naa sa ato atanan puno gyud ang atong hunahuna. Ug di gyud nato bahuna-hunaan ang Ginoo. Ngun ana siya Ginoo. Igsuon. So unsa atong reward ani? The reward for being poor in spirit is the kingdom of God. Those who desire maximum possessions in God's kingdom are those with a poor in spirit. So mo to igsuon, as I explained kanina, ma-inherit yun nimo ang kingdom sa Ginoo kung ikaw mismo humble ka. Amino nimo sa imong kagalingon ug isurrender nimo imong pride. Di ba? Ang sa kalibutan naa siya ay kuan lust of the flesh, pride of life, of lust of the eye. Di ba? Kay nga naman, mao man gud na siya ang ginatudlo sa kalibutan kay para mawala ang atong focus diha sa Ginoo. Ang possession, ang credentials, kung sa imong maabot, mabisi ka. Pero kung wala ka, ug nasinatig yun mo ang ikaw mismo ba, moabot ka lang example, kanang nalugi ka sa negosyo, kanang nagkasakit ka, that is the time na ginahumble down ka sa Ginoo ug ma-remind ka na di nimo kaya mabuhi kung wala siya. Amen. So, again, igsoon, when we confess our need, God fills us with the richness of His kingdom. Unsa man na richness of His kingdom? Salvation and eternal life in Jesus Christ. Walay lain. And kana mahimo gyud tag permi na beggar sa Ginoo kada adlaw kay willing ang Ginoo maminaw sa imong mga prayers. Willing ang Ginoo maminaw sa imong giagian, sa imong mga plano. Kay kung sa una, magplano ka na ikaw-ikaw ra, matingala ka, ngano walay breakthrough. Matingala ka, ngano palpak permi. Kay ngano man igsuon, ikaw-ikaw lang man. Dili nimo gina-involve ang Ginoo, ngano man prideful ka. So, Ephesians 1:3 states, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with spiritual blessing in Christ. A poor spirit is like a master key unlocking God's kingdom treasure. Mao na to ang susi igsuon. Humility. Walay lain.
Gipakita na ni Jesus Christ. Amen ba? Asa man niya gipakita? The time na gidakop siya. Giluwa-luwaan siya, gilato siya, gikulata, ni-retaliate ba siya? Igsuon, real na sa atua karon. Maybe gikulata ta financially, ginamakta, gina-persecute sa atong mga family members. You don't need to retaliate. Pwede lang jud ka maghilom. Ngano man, ang isa sa makamelt sa tao is humility. Despite na gidaog-daog ka, naging humble lang ka. Di ka mo ribat. Matingala ka igsuon, nagagrow ka. Ginagrow ni Lord imong self-control. Di man na nimo batasan. Na dili mutingog jud ka ba? Kanang ba samot na insultuon ka? So na lang ko i-share sa inyo no kaning sa ako sa una kana no na ko'y head sa una ginakuang gid ko niya ginatira grabe jud up to the point na sagitan kaniya in front of other workmates namo colleague. Imagine nimo na sa mga meeting pakaulawan ka. Tapos kung naay parking pahawaon ka kay siya mo puli. Makaingon jud ka ba na kaloko jud di ba? Ano ganing happy na jud ba? Pero kabalo ka so on that time na na-reveal ni sa ako I just stay quiet. I just stay quiet. Wala jud ko mag-retaliate. Iyang plano ato ipatanggal ko sa among unit. Kabalo ba ka igsuon? Ang Ginoo nag-ingon, vengeance, make room for vengeance. No? Ayaw panimalos kay ang Ginoo manimalos sa imuha. Just stay humble. Balo ba kay so ni abot ang panahon. Siya dyan natanggal sa among unit. No? Supposedly ma-dismiss siya. Pero by the grace of God, gipabalik siya sa SPMC. Unsay pasabutan na igsuon. Kung permi ka nagka-claim sa imong right, di gyud mahitabo na magkaroon kag peace. Unending gyud ang chaos na mahitabo sa imong kinabuhi. Ano man di man ka magpapildi. But nakita gyud nako didto na the more di ay ka na maging quiet o humble, mag-uban gyud ang grace sa Ginoo sa imo and mercy. Mo na igsuon matingala ka na sa una kaning akong asawa pod ug ako mag-away mi permi. Wala gyud magpaubsanay. Pero kabalo ka igsuon kay ingon ba yan no when there is strife between husband and wife, your prayers will not be answered. The time pod na gihumble down akong kagalingon og siya pod naghumble down. Submit siya kana pod ako yata akong best sa iya akong love. Amazing kayong Ginoo. Kanalo ka ng hinay-hinay gi-answer among prayer. Diha gyud nimo di ay no makita ang kamot sa Ginoo. That time maging poor in spirit ka. Kay nga naman kung mag-away mi amo na lang jud ampo. Nya kung naami mga plano ginaampo jud na namo. Ano, bag-o lang praise be to God kay ang among sakyanan fully paid na. Tapos naa na sa mo ang CR. Kana and kana kabalo naman mo na naka-acquire mi og duha ka farm lot. Kay nga naman unsay kiato, unsay na-unlock sa kingdom sa heaven, humility. Igsoon, kung makita nimo, kung di nimo makaya mag-humble down, you ask for God's grace. Iampo na. And the Lord will help you. So,
The vine and the branches. Jesus says in John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Muna akong gi-share ganina igsuon. Kung ikaw ang sanga, kung ikaw dugay na ka diri sa DCIM or nag-serve kay Lord 3 years or 5 years na, mingon ka na, pwede ra siguro ko maputol. Total, dugay naman ko. Di na kailangan ako ang puno ba? Ang vine. Unsa may mahitabo sa imo? Di ba? Malaya ka. Unsa may himuon tong mga naputol na mga sanga? Isugnod ka. Muna, the more ta na naa sa vine, ang atong source is-supply jud sa ato ang supplement. Unending supplement. Nagikan sa kingdom of heaven. That is why, igsuon, walay ato lain buhaton. Musalig lang yun sa Ginoo. Mo-depend ang imong kinabuhi sa iyaha. Ayaw na sigtanaw sa imong silingan. Ayaw na sigtanaw sa atong mga kauban diri kung dapat igsuon kung unsay gi-promote sa ato diri sa igsuon sa atong mga kauban, malipay ka. Dili na mag-envy ka. Ginapa-remind sa ato sa Ginoo igsuon, tanggalon ng enviness na spirit. Jealousy, unsa ba na may pa siya kay gikuan lagi. Di man siya tigkuan, ayaw na. Wasi pangutan ka sa Ginoo, ikaw po, pwede mag-focus kasi mong kagalingon. Di ba? Naglisod na gani kag overcome sa imo ang kagalingon mo, adto pa jud ka sa imong silingan o sa imong kauban diri. Ay sig panghimantay igsoon. Iyango na sa Ginoo kung unsa imong ginagian karon. And the more kamo yango sa Ginoo igsoon, ihatag niya sa imo ang key. Ug ma-inherit nimo ang kingdom sa heaven. Amen? Sige, mag-pray ta. Heavenly Father, praise and glorify your name. Thank you, Father, for reminding us na mahimo jud di ay may mapaubsanon sa uban na magsalig mi sa imuha, Ginoo, na di na mo kaya kung wala ka. Na ikaw jud ang source sa tanan. Na di gyud na mo pwede na magsalig sa imong kagalingon. Kagalingon na mo diskarte, kagalingon na mo desisyon. Father, we rely on you. All our decisions, Father, sa life or our plans, amo na ihatag sa imuha. And thank you for reminding us to humble down sa imong atubangan, sa ubang tao, o sa mong kagalingon. Ug salamat, Father, sa karon na revelation o kabalo mi ihatag na nimo sa amo ang susi diha sa kingdom of heaven. Have your way, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you.